Good morning! Yes, good morning. Ito pa rin suot ko. Hello, universe! For today's Cordial Talks, wait. Lalaban po itong damit ko, ha? Don't judgmental the person you judge, ha? Kasi ito, nilaban ko, sabi ko, si Cordia. Eh, kapon, suot niya yan. Nag-vlog siya. Ito na talaga, parang uniform niya at tuwing nababag siya. Malamig lang talaga ang New Zealand. At hindi kasi ako mahilig bumili ng bumili. Wash and wear minsan ako. Nilaban to kagabi tapos dinry tapos sinote ko ulit, okay? Mabango ba? Oh. Sabi niya okay naman. Okay siya? Oh, hindi siya nalipong, okay? So this morning, medyo na-emotional ako. What's that? Ba't ako pala ma-emotional si Cordia? Charorit! Alam naman natin na may nalunod na dalawang basketballista, si Rene at saka si Divine. This morning, lahat yata ng content creator gumawa sila ng tribute. Tapos, nakita ko ang isang video na sobrang nagpaantig ng aking puso. Family-oriented pala siya. Yun pala yung sinasabi ni Mara. So, hindi kasi minsan ako nakikinig, no? Kasi nga busy-busy ang buhay. So, what makes me emotional? Charot. So, si Divine at saka si Rene ay mga breadwinner pala sila. Sila yung nangarap makaahon ang family nila sa kahirapan. We know na lahat ng breadwinner or provider ng family, yun talaga yung goal nila. Ang mag-successful not only for ourselves, not only sa kanila, to be popular, kundi ay maiahon sa kahirapan ang family. Saludong-saludo ako sa inyo. Kaya nga lang, ay nawala sila ng maaga. Pero we know the message is received. The message is received to the entire worldwide world. The entire global world. Charot. So, yun, na ano lang talaga ako. Tumulong aking luha kanina. Natingin lang ako ng video ng aking Facebook, pero tumatagkak ang aking luha. Naantig talaga ang aking puso. Kasi lalo na yung pag-hug niya sa family niya, yung mama niya, yung pagiging ang sportsmanship niya, yung pagiging good friend niya, pagiging humble niya. Talagang masasabi natin, sayang. Pero minsan kasi tayo mga tao, minsan bago natin na-appreciate yung tao kung wala na. Pero pag andyan pa, parang wala lang. Tapos, ang daming tribute, ang daming grabe, you're the best, ganyan, daming sinasabi. Pero pag buhay pa ang tao, di nyo kayang sabihin yon. Why? Lesson learned, message received. Hanggang andyan pa yung taong nagpo-provide sa inyo, the provider of your family, appreciate nyo sila. Kasi di nyo alam, ang bilis ng panahon, di natin alam kailan natin sila makakasama, di natin alam kung hanggang kailan ang provide nila sa inyo. O diba? Charot. Hindi lang talaga to para sa mga basketballista, sa mga provider din to ng family, no? Hindi natin alam kung kailan eh. Katulad sa kanya, batang-bata, masigasig, malakas. Dahil lang sa pag-swim doon dahil lang sa swimming na yon, team building na yon, nalagas ang buhay ng isang provider na nangarap na makatapos ang kanyang mga kapatid at maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Sir, sagutin niyo na po yung you have to answer. Ano po ba talagang nangyari? Yun yung question mark na gustong alaman ng family. Just answer the question, give detailed what really happened. Para po ma-rest in peace na rin ang puso ng mga taong nasaktan sa pagkawala ni Rene. At kahit yung kay Divine, grabe talaga ang hurts na naibigay, ang sakit na naibigay natin doon sa taong iyon, sa family nila, no? Grabe yung trust nila na pupuntang Pilipinas yung anak nila, expose ang kanyang anak, at saka pagdating ng araw ay magiging batikan na basketballista siya at may ahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Pero nangyari po, nawala po siya. So sa message na iyon, sobrang nagpaantig sa aking puso na hanggat buhay pa yung tao, ibigay natin ng buong puso ang pagmamahal sa kanila. Kasi sayang lang yung magandang words niyo kung wala na eh. Charot!